Jenna's point of view. 22 taong gulang pa lamang ako pero pakiramdam ko ay ilang dekada na akong nakikipaglaban sa buhay. Minsan nga naiisip ko kung ano kayang pakiramdam ng gumising sa umaga na wala kang iniisip na bayarin, wala kang iintindihing utang, at hindi mo kailangang bilangin kung sapat pa ba ang perang nasa pitaka mo hanggang sa susunod na sahod. Ngunit hindi ko kailanman naranasan ng ganong klase ng buhay. Mula nang mabaon sa utang ang papa ko dahil sa pagsusugal, unti-unti nang bumagsak ang pamilya namin. Ang dating maliit ngunit masayang tahanan ay napalitan ng araw-araw na pag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng pagkain at gamot ni mama. Mahina ang katawan ni mama simula pa nung nakaraang taon. Madali siyang mahilot, mabilis mapagod, kaya hindi na siya makapagtrabaho. Ang bunso naman naming si Kyle ay 16 na taong gulang pa lamang at nag-aaral pa ng senior high school. Dahil doon, akong naging pangunahing sandigan ng pamilya namin. Hindi man kalakihan ng kinikita ko bilang cashier sa isang maliit na grocery, ginagawa kong lahat para maitawid ang bawat araw. 5:00 pa lamang ng umaga'y gising na ako. Pagkatapos kong magluto ng almusal, agad kong gigisingin ng kapatid ko. Kyle, bumangon ka na, mahuhuli ka na sa klase mo. Narinig kong mahinang ingit niya mula sa loob ng kwarto. Ate, 5 minutes more. Napailing ako habang natatawa. Yan din ang sinabi mo kahapon eh. Bilisan mo na dahil lalamig ng pagkain. Huwag ka nang pasaway. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas din siya habang kinukusot pa ang mga mata. Good morning ate. Good morning. Halika na't kumain ka na. Kasabay naming umupo si mama sa mesa. Kahit halatang nangihina pa rin siya, pilit siyang ngumiti. Ang aga mo naman gumising anak. Napatingin ako sa kanya. Kailangan po baka mahuli ako sa trabaho. At saka kailangan kong asikasuhin muna kayo rito bago ako umalis. Mabagal siyang napabuntong hininga. Ay, pasensya ka na talaga anak. Kung malakas lang sana ang katawan ko makakatulong pa sana ako sa inyo. Mabilis kong hinawakan ng kamay niya. Mama, wag niyo na pong isipin yan. Mas gusto kong magpagaling kayo. Pero ikaw itong nahihirapan Ngumiti ako ng mapait. Kung wala lang sanang utang si Papa sa sugal, hindi kami ganito kahirap ngayon. Hindi naman po, basta't magkakasama tayo. Kakayanin natin ang lahat. Mabagal na yumuko si Kyle bago nagsalita. Ate, pangako kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ako naman ang tutulong sa inyo. Ako naman na maghahanap ng magandang trabaho na may malaking kita. Napangiti ako habang ginugulo ang buhok niya. Huwag mong madaliin. Ang mahalaga ngayon mag-aral ka ng mabuti. Basta ayoko magiging pasaway ka sa school Kahit na hindi ka honor student, basta hindi mababa ang grades mo. Masaya na ako. Opo ate. Pagkatapos namin kumain, ay agad na akong naglakad papunta sa grocery. Hindi naman kalayuan ng trabaho ko sa bahay kaya't nakakatipid ako sa pamasahe. Pagdating ko ron, agad akong sinalubong ng supervisor namin. Jenna, mabutit maaga ka. Good morning po. Ikaw muna sa cashier number 3 ha? Sige po ma'am. Mabilis na lumipas ang maghapon. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga customers kaya't halos wala na akong pagkakataong maupo. Gayunpaman, hindi ako nagrereklamo. Mas gusto kong mapagod kesa makita kong walang pagkain ng pamilya ko. Pagsapit ng tanghali, ay lumapit ang katrabaho kong si Rose habang hawak ang baon niyang pagkain. Jenna, sabay na tayong kumain. Napailing ako. Mamaya na lang, tatapusin ko muna itong pila. Hindi ka talaga marunong magpahinga. Huwag ka naman masyadong masipag. Baka naman kalusugan mo nang mag-suffer. Kapag maraming customer, mas mabilis ang oras. Sige na, kumain ka na ron. Nang matapos ang pilay, saka lamang ako kumain ng simpleng baon kong pritong itlog at kanin. Habang kumakain kami, muling nagsalita si Rose. O, kamusta na yung papa mo? Bahagya akong natahimik. Hindi ko na alam kung nasan siya. At wala rin siyang paramdam sa amin. Parang wala na nga yata siyang pakialam pa sa amin. Hindi ko nga alam Hindi pa rin ba siya tumitigil sa pagsusugal? Napabuntong hininga ko. Hindi pa rin. Adik na adik pa rin sa pagsusugal. Hindi na nga umuwi sa amin.
Kung wala kaming utang dahil sa pagsusugal niya, hindi sana kami ganito kahirap. Nakaka-stress na siya. Grabe naman yung tatay mo. Wala na kaming magawa eh. Ilang beses na namin siyang kinausap pero parang mas mahal pa niyang sugal kaysa sa pamilya niya. Nakatingin lamang sa akin si Rose. Naawa na ako sa'yo. Ayos lang, huwag mo na lang ako intindihin. Bawat perang pinaghihirapan ko ay parang tubig na nawawala dahil sa mga utang ng papa ko. Maraming beses na akong nangarap na makaipon para makapagbukas ng maliit na negosyo. Ngunit sa tuwing may maitatabi akong pera, ay bigla lamang may bagong problemang dumarating. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos din ang duty ko. Pagod na pagod ang katawan ko ngunit masaya akong umuwing dalang ilang tinapay na ibinigay ng manager dahil malapit na yung mag-expire. Habang naglalakad ako pauwi, nakita kong nakabukas ang maliit naming bahay ngunit kakaibang katahimikan ang bumungad sa akin. Pagpasok ko sa loob ay nakita kong nakaupo si Mama habang umiiyak. Mama? Agad akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Humihikbi siya habang tumingin sa akin. Ang papa mo. Bakit po? Nasaan siya? Hindi agad siya nakasagot. Maya-maya ay nagsalita si Kyle. Ate, hindi pa rin umuwi si Papa. Asan na ba siya? Bakit wala siyang paramdam? Hindi ako nakasagot. Mag-iisang linggo na rin siyang wala at talagang walang paramdam. Tinawagan niyo ba? Tinawagan namin pero hindi na siya sumasagot eh. Baka nasa sugalan na naman yon. Sana nga nandun lang siya. Sabi naman ni Mama. Naghintay kaming makauwi si Papa ngunit lumipas ang halos 2 oras na wala pa ring balita. Bandang alas 10 ng gabi, biglang may malakas na kumatok sa pinto. Nagkatinginan kaming tatlo. Ako na. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ngunit agad akong natigilan nang makitang 5 lalaking nakasuot ng itim na suit. Halatang hindi sila ordinaryong bisita. Ikaw ba si Jenna Cruz? Tanong ng pinakamatangkad na lalaki. Opo. Kailangan ka naming makausap. Napalunok ako kasabay ng panlalaki ng mata ko. Tungkol saan po ba? Tungkol sa ama mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po bang nangyari sa kanya? Asan po ba siya? Ilang segundo muna silang nagkatinginan bago muling nagsalita ang lalaki. Natalo siya sa loob ng pribadong sugalan ngayong gabi. Napapikit ako ng mariin. Ilang beses na naming sinabi sa kanya na tigilan niya na yon. Hindi lang yan ang problema. Napakalaki ng natalo niya. Ano? Gaano kalaki? Inaabot ng 10 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Ganong kalaki? Hindi niya na kayang bayaran ang utang niyang yun. Pakiramdam ko'y nanghina ang mga tuhod ko. Huminga ng malalim ang lalaki bago inilabas ang isang makapal na sobre. At bago siya tumakas, unti-unti akong kinabahan. Isinanla niya ang pangalan mo bilang kabayaran sa utang. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko sa narinig ko. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Malamig ang ekspresyon ng lalaki habang diretsyo siyang nakatingin sa akin. Ang casino owner na si Nathan Castillo nagpahiram ng perang natalo ng ama mo. At ngayon, ikaw ang hinihingi niyang kapalit. Ikaw ang magiging kabayaran mula sa utang ng tatay mo. Nanginig ang buong katawan ko habang mahigpit kong hinawakan ang gilid ng pinto. Hindi ko alam kung paano nagawang isugal ng sarili kong ama ang buhay ko. At sa gabing yun, tuluyan kong naunawaan na ang pinakamalaking bangungot na matagal kong kinatatakutan ay magsisimula pa lamang. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na umuukit sa isip ko ang bawat salitang binitawan ng mga lalaking dumating sa bahay namin. 10 milyong piso. Hindi ko man lang kayang isipin kung gaano kalaking halaga yon. Lalo na para sa isang pamilyang halos araw-araw nagbibilang ng pera pambili ng bigas. Mas lalong hindi ko matanggap na sa halip na harapin ng papa kong responsibilidad niya, isinanla pa niya ang pangalan ko na para bang isang simpleng bagay lamang ako na maaari niyang ipambayad utang. Nakaupo ako sa gilid ng kama habang nakatitig sa kisame. Katabi ko si Mama na hindi pa rin makatulog dahil sa kakaiyak. Maya-maya ay narinig kong mahina siyang nagsalita. Anak, huwag kang pupunta ron. Napalingon ako sa kanya.
Mama, paano ng utang ni Papa? Huwag mo nang isipin yun. Hindi mo namang kasalanan ng ginawa niya eh. Huminga ako ng malalim bago marahang ngumiti kahit mabigat ang dibdib ko. Hindi ko man po kasalanan. Pamilya pa rin natin siya. Napapikit siya habang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Pero ayokong ikaw ang magdusa, anak naman. Lumapit ako't hinawakan ang kamay niya. Mama, hindi ko rin kayang hayaan na makulong si Papa. Kahit galit ako sa kanya, tatay ko pa rin naman siya. At saka baka hindi tayo tigilan ng mga lalaking yon. Lalo na ngayong alam nila kung saan tayo nakatira. At wala naman tayong ibang mapupuntahan, Mama. Nagsimula nang umiyak si Mama. Ilang sandali pa'y lumabas din si Kyle mula sa kwarto niya. Halatang hindi rin to nakatulog. Ate, huwag kang sasama sa kanila. Napangiti ako ng mapait. Hindi pa naman ako sumasama. Pero pupunta ka. Sasama ka sa kanila, di ba? Hindi ako nakasagot. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Ate, natatakot ako. Hinaplos kong likod niya. Huwag kang matakot. Wala namang mangyayaring masama. Paano kung hindi ka na makabalik? Napakurap ako ng ilang beses upang pigilan ang mga luha ko. Babalik ako. Pangako. Tatapusin ko lang ang dapat tapusin para hindi na nila tayo guluhin pa. Kinabukasan ay hindi na ako pumasok sa trabaho. Maaga pa lang ay dumating na muli ang isa sa mga tauhan ni Nathan upang sunduin ako. Bago ako sumakay sa itim na sasakyan, niyakap ko muna sila Mama at Kyle. Mag-iingat ka, anak ko. Mag-iingat ka. Umiiyak na sabi ni Mama. Opo, Mama. Ate, tawagan mo kami kapag may pagkakataon na. Oo, at huwag kayong mag-alala. Susubukan kong ayusin ang lahat. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, nagsimula na kaming bumiyahe. Habang papalayo kami sa lugar namin ay lalo akong kinakabahan. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin. Ang nasa isip ko ay isang matandang lalaking ubod ng sungit, marahas at walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Kung tutuusin ay casino owner siya. Sa isip ko, siguradong sanay siyang manakot at magparusa ng mga taong hindi nakakabayad sa kanya. Habang nasa biyahe, hindi ko napigilang magtanong sa lalaking nasa unahan. Sir, masama po ba ang amo nyo? Napatingin siya sa rearview mirror. Bakit mo natanong? Kasi casino owner siya. Malamang masamang tao siya kasi mahilig siyang magsugal. At masaya siyang natatalo ang mga tao sa pasugalan niya. Kapag nakita mo si Sir Nathan, ikaw nang humusga. Hindi na ako nagsalita pa. Halos 1 oras ang lumipas bago kami makarating sa isang napakalawak na resort. Napakataas ang bakal na gate at napapalibutan yon ng malalaking puno. Pagpasok pa lang namin ay agad kong nakitang napakalaking gusali na may kombinasyon ng hotel, casino at pribadong mansyon. Halatang napakayaman ng may-ari ngunit kapansin-pansin ding napakatahimik ng buong lugar. Hindi ito katulad ng mga nakikita ko sa telebisyon na maingay at puno ng nagsusugal. Pagkababa ko ng sasakyan, ay isang babaeng nasa 50 taong gulang ang lumapit sa akin. Ikaw si Miss Jenna? Opo. Alika, hinihintay ka na ni Sir Nathan. Kinakabahan akong sumunod sa babae. Habang naglalakad kami sa loob ng mansyon, hindi ko maiwasang humanga sa maayos na pagkakaayos ng buong bahay. Walang kalat, walang maingay na tao. Napakalinis ang buong paligid. At maging ang mga empleyado ay tahimik na ginagawang kani-kanilang trabaho. Huminto kami sa harap ng isang malaking pintuan. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Sir, nandito na po si Miss Jenna. Papasukin mo. Pagpasok ko sa loob, agad kong nakitang isang matangkad na lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa. Habang seryosong nagbabasa ng ilang dokumento, hindi siya agad nag-angat ng tingin. Ako na hong bahala rito, sabi niya sa babaeng kasama ko. Opo, sir. Pagkalabas ng babae ay saka lamang siya tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, natigilan ako. Hindi siya katulad ng inaasahan ko.
Napakabata pa niyang tingnan para sa edad na sinasabi ng mga tauhan niya. Magara ang suot niyang puting long sleeves na nakatiklop hanggang siko. Malinis ang gupit niya at seryoso ang ekspresyon ng mukha. Ngunit hindi nakakatakot. Napakagwapo niya. As in, parang artistang dating. Ikaw si Jenna Cruz, tama? Opo. Umupo ka. Maingat akong umupo sa harapan niya. Seryoso niya akong tiningnan ng ilang segundo bago nagsalita. Alam mo ba kung bakit ka naririto? Opo. Natatakot ka ba sa akin? Hindi ko alam kung bakit pero naging tapat ako sa pagsagot. Medyo. Gwapo ka pero baka mamaya isa ka palang killer. Bigla siyang natawa sa sinabi ko. Ano? Pinuri mo nga ako pero hinusgahan mo naman agad ako. Casino owner ako pero hindi ako killer. Pasensya na, pero yun lang kasing naisip ko eh. Kasi syempre may mga tauhan ka. Para kang yung mga sindikato na boss sa palabas. Akala mo isa akong malupit na tao? Parang sobra ka naman yata. Napangiwi ako sabay kamot sa ulo. Pasensya na ho, syempre hindi naman kita kilala kahit ganun agad ang iniisip ko sa'yo. Wala kang dapat ipag-sorry. Ganyan din ang iniisip ng karamihan. Pero hindi kita ipinadala rito para takutin. Hindi. May dalawang paraan para matapos ang problemang iniwan ng ama mo. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Ano po yun? Una, hahabulin ng mga tauhan kong ama mo hanggang mahanap namin siya. Napalunok ako ng laway habang nakikinig. At ang pangalawa? Tutulungan mo ko. Ha? Paano naman kita matutulungan? Isinandal niya ang likod sa upuan. Hindi ko kailangan ng pera mula sa'yo dahil alam kong hindi mo kayang bayaran ng 10 milyong piso. Tama ka. Wala nga kaming halos na pambili ng bigas eh. Mahina siyang natawa bago tumango. Alam ko yon. Kaya nga may iaalok ako sa'yo. Mananatili ka rito sa mansyon bilang personal assistant at companion ko sa loob ng 3 buwan. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Hindi ka magiging katulong. Hindi rin naman caregiver. At lalong hindi babae sa kama. Pakiramdam ko'y bahagyang gumaan ang dibdib ko. Ibig sabihin, kailangan ko lang ng taong mag-aasikaso ng schedule ko. Sasama sa mga business events kapag kinakailangan. At titiyak na maayos sa mga personal kong gawain. Yan lang ang gusto kong gawin mo. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit yan ang nais mong ipagawa? Tiningnan ko ang background mo. Magandang records mo sa trabaho. Wala kang naging problema sa mga employers mo. Masipag ka, responsable, at inuuna mo ang pamilya mo. Napayuko ako dahil totoo ang sinabi niya. Ayoko talagang magkamali sa trabaho. Kaya't kung papayag ka sa kasunduang to, mababayaran mo ng buo ang utang ng ama mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Talaga? Totoo ba yan? Oo, sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nun malaya ka nang umalis. Tapos na rin ang utang ng ama mo. Hanggang ngayon ay gulat pa rin ako sa sinasabi niya. Hindi ko inaasahan ang ganong alok niya. Ang akala ko'y dadalhin ako ron upang pagbantaan o ipahiya. Ngunit ang lalaking nasa harapan ko, kalmado, disiplinado at maayos magsalita. Wala siyang bahid ng pagiging marahas na inaakala ko. Napatingin siya sa akin. Hindi kita pipilitin at pag-isipan mong mabuti. Tatanggapin kong magiging desisyon mo pero makukulong ang ama mo. Mabagal akong napabuntong hininga habang iniisip sila Mama at Kyle at naisip kong maayos ang gusto niyang mangyari. Akala ko noong una, torture nang mangyayari sa akin pero wala palang ganon. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan ay tumingin ako sa kanya. Sir Nathan, napag-isipan ko na. Tumaas ang isang kilay niya habang nakatingin sa akin. Pumapayag po ako sa inaalok niyo. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Bukas na bukas magsisimula ka na. At gusto ko maayos ang damit mo. Yung medyo formal. Nakahinga ako ng maluwag doon. Dahil ayokong magsuot ng mga revealing na damit. Hindi ko tuloy maiwasang makonsensya dahil iniisip ko agad na masama siyang tao pero hindi naman pala. Kinabukasan ay maaga akong nagising kahit hindi naman kailangan.
Sanay na kasi akong gumigising ng madaling araw dahil sa dati kong trabaho sa grocery. Pagkatapos kong maligo, ay sinuot kong isa sa mga formal na damit na ipinahanda sa akin ng housekeeper. Habang nakatingin ako sa salamin ay hindi ko maiwasang matawa sa sarili ko. Pakiramdam ko, ibang tao ang nakikita ko. Kung dati simpleng polo shirt at maong lang ang suot ko sa trabaho, ngayon ay nakaayos na ako na parang empleyado sa malaking kumpanya. Paglabas ko ng silid ay sinalubong ako ng isa sa mga kasambahay at sinabing hinihintay na raw ako ni Nathan sa dining room. Pagpasok ko ron, nakita ko siyang tahimik na umiinom ng kape habang nakatingin sa tablet niya. Hindi man lang siya lumingon kahit naramdaman niyang pumasok na ako. "Good morning." "Good morning." Maiksi niyang sagot habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa tablet. Umupo ako sa harapan niya at pinagmasdan ng napakaraming pagkain sa mesa. May tinapay, prutas, itlog, bacon, at kung ano-ano pa. Samantalang sa bahay namin masaya na kami kapag may itlog at tuyo. "Grabe ka naman, pang isang barangay yatang almusal mo ah." Doon lang siya nag-angat ng tingin. "Hindi ko naman mauubos lahat yan." "Kaya nga, sayang ang pagkain. Kung sa bahay namin to dinala baka pati kapitbahay namin mabusog pa." Tipid siyang napangiti bago muling uminom ng kape. "Bakit hindi ka pa nagsisimulang kumain?" "Ay, pwede na ba? Baka mamaya sabihin mo, 1 linggo pa lang ako rito, lugi ka na agad. Medyo matakaw kasi ako eh." 3 buwan ka lang rito at hindi ako malulugi kahit matakaw ka pa. Kumain ka lang ng kumain dyan." "Sure yan ah, basta kakain talaga ako ng marami. Ang sarap ng mga pagkain dito." "Kumain ka lang dyan, ang daldal mo masyado." Hindi na ako nagdalawang isip at nagsimula ng kumain. Habang kumakain ay napansin kong tahimik lang siya kaya't hindi ko naman napigilan ng sarili ko. "Nathan?" "Ano yun?" "Hindi ba sumasakit ang panga mo?" "Bakit?" Kasi ang tipid mong magsalita. Baka mamaya kalawangin na yan. Mainam na magsalita ka ng magsalita." Hindi niya agad ako sinagot. Sa halip ay ilang segundo muna niya akong tinitigan bago napailing. Ngayon lang ako nakakita ng empleyadong unang araw pa lang, inaasar na agad ang boss. Kasi kung matatakot ako sa iyo araw-araw, walang mangyayari. Baka hindi na lang ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya good vibes lang tayo. Pagkatapos naming kumain ay isinama niya ako sa opisina sa loob ng mansyon. Napakalaki ng opisina niya at punong-puno ng mga cabinet, computer at mga dokumento. Inilapag niya sa harapan ko ang isang tablet at makapal na planner. "Mula ngayon, ikaw ang mag-aayos ng schedule ko. Ikaw ang magre-remind sa akin ng meeting. Ikaw rin ang sasagot sa mga tawag kapag nasa meeting ako. At ikaw ang sasama sa akin sa lahat ng appointments." Tumango ako habang isa-isang tinitingnan ang nakalagay sa planner. "Grabe, mas busy ka pa pala kesa mayor." "Ganun talaga dahil negosyante ako. Bihira sa isang negosyante ang hindi busy." "Teka, may pahinga ka ba rito?" "Meron naman." Saan banda?" "Kapag natutulog, doon lang ako nakakapagpahinga. Pero madalas konti lang ang tulog ko." "Nakakaloka ka naman. Baka mamatay ka naman ng maaga niyan. Hindi pa naman nadadala sa langit ang pera." "Ewan ko sa'yo, ang daldal mo masyado." Natatawang sabi niya. Natawa na lang din ako. Itinuro niya sa akin ang iba pang kailangan kong malaman. Maghapon kaming lumipat-lipat ng meeting. May mga negosyanteng gustong makipag-usap sa kanya. May mga manager ng casino resort na nagbibigay ng reports at may mga abogado rin kailangang pirmahan ng ilang dokumento. Habang abala siya sa pakikipagpulong, ay ako naman ang nag-aayos ng schedule at nagtitiyak na wala siyang nalalampasang appointment. Bandang tanghali ay muli kaming sumakay sa sasakyan papunta sa isa pang business meeting. Nakatingin siya sa bintana habang ako naman hindi mapakali. "Nathan?" "Hindi ka ba naaaburido sa akin?" "Bakit?" "Ang daldal ko kasi. Baka mamaya gusto mo na akong sapakin o ano." "Kung naaaburido ko, sinabi ko na. At saka okay na rin yung madaldal ka. Kasi mas nabubuhayan ako't hindi ako inaantok." "So pampagising mo ko?" "Parang gano'n na nga."
Pero kumalma ka lang sa pagsasalita Baka mamaya, maubusan ka na lang ng laway. Nakangisi niyang sabi. Lumipas sa mga araw na gano'n ang naging routine namin. Kasama niya ako sa lahat ng pupuntahan niya. At habang tumatagal ay lalo ko siyang nakikilala. Hindi siya mayabang kahit napakayaman niya. Hindi rin siya naninigaw sa mga empleyado. Kapag may nagkakamali ay mahinahon niyang kinakausap ang mga ito at ipinaliliwanag kung papaanong maaayos ang problema. Hindi ko tuloy maiwasang ikumpara siya sa papa ko. Pareho silang lalaki ngunit magkaiba sila ng paraan ng pagharap sa buhay. Hindi ko namalayan na mabilis na pala ang paglipas ng panahon. 1 buwan na akong naninirahan sa mansyon at pakiramdam ko, matagal ko nang kilala ang lahat ng tao ron. Hindi na rin ako nahihiya sa mga kasambahay at security guards dahil palagi ko silang kinakausap. Minsan nga, sinasabihan pa nila akong mas naging masaya raw ang mansyon simula nang dumating ako. Dahil dati ay sobrang tahimik ng buong bahay. Isang gabi umuwi kami ng mas maaga. Akala ko diretsyo na siya sa opisina ngunit nagulat ako nang makita ko siyang nakasuot ng apron sa kusina habang hinihiwa ang mga gulay. Napahinto ako sa pintuan at napakunot ang noo. Teka lang, tama ba yung nakikita ko? Bakit? Ano bang mali sa nakikita mo? Ikaw ba talaga yan o may kambal ka? Ano? Nasisiraan ka na naman yata. Hindi naman, kasi nagulat lang ako dahil marunong ka pala magluto. Inilapag niya ang kutsilyo at tumingin sa akin. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magluto? Hindi naman sa ganun, ang nasa isip ko kasi kapag mayaman na, uutusan mo na lang ang chef. May chef naman talaga ako. O bakit ikaw pang nagluluto? Huminga siya ng malalim bago muling hinalo ang niluluto niya. Kapag stressed ako, nagluluto ako. Nakakatulong to sa akin para kumalma. Lumapit ako at sinilip ang niluluto niya. Ang bango naman. Parang bagay din pala sa iyong magtayo ng restaurant Hindi na. Gusto ko iilang tao lang ang nakakaalam na marunong ako magluto. Tikman mo mamaya ang niluto ko Habang naghihintay kaming maluto ang pagkain, napansin kong may ilang folder sa mesa na may nakalagay na listahan ng mga pangalan. Ano yung mga yan? Scholarship applicants. May scholarship foundation ka? Oo. Para kanino? Para sa anak ng mga dating sugarol. Yung mga magulang na nalulung ng sobra. Kasi wala namang kasalanan ng mga anak nila sa mga naging desisyon ng mga magulang nila. Ayokong maranasan nilang hirap na dinanas ng ibang pamilya. Napanganga ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natahimik. Ako mismo, anak ng isang sugarol. Alam ko kung gaano kasakit ang araw-araw na mamuhay na laging may problemang iniwan ng isang dapat na sana ay poprotekta sa pamilya. Napansin niyang pananahimik ko kaya't muli siyang nagsalita. Hindi ko ipinakulong ang ama mo dahil alam kong ikaw at ang pamilya mo ang unang masasaktan. Hanggang ngayon nga hindi namin alam kung nasan siya. Pero hindi ko na siya pinapahanap sa mga tauhan ko. Salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Meron. Kasi kung ibang tao siguro nakaharap namin, baka hindi na kami binigyan pa ng pagkakataon. Tipid siyang ngumiti bago inilapag sa harapan ko ang isang mangkok ng niluto niya. Tikman mo na. Kumuha ako ng isang kutsara at agad yung isinubo. Pagkatapos ay napalawak ang mga mata ko. Grabe! Ang sarap! Kung sakaling magsara lahat ng negosyo mo, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi pwede kang magbukas ng karinderya. Sigurado akong pipilahan to. Kahit restaurant, ang sarap! Nakakaloka, ang sarap mong magluto. Napailing siya habang natatawa. Ewan ko sa'yo. Totoo naman mas masarap pa to kaysa sa niluluto ko. Talaga? Oo, pero wag kang masyadong matuwa Baka lumaki naman ang ulo mo. Baka naman yumabang ka na niyan. Para kang timang. Matapos mo akong purihin, sasabihin mo yan. Sige na, kumain ka na lang dyan. Huwag ka mag-alala, dahil hindi lalaki ang ulo ko. Nagpatuloy ako sa pagkain kasi ang sarap talaga ng niluto niya. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan siya. Mukha lang siyang masamang tao pero mabait. At sa tingin ko, hindi magtatagal ay magiging crush ko na ang lalaking ito.
Hindi ko namalayan kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Pakiramdam ko, kailan lamang nang dumating ako sa mansyon na nanginginig ang tuhod dahil sa takot. Ngunit ngayon ay 2 buwan na pala akong naninirahan doon. Mas naging komportable na rin kaming dalawa ni Nathan sa isa't isa. Hindi na siya katulad noon na isang salita lang ang sinasabi sa loob ng 1 oras. Ngayon sumasagot na siya kapag inaasar ko. At kung minsan, siya na mismong nauunang magbiro kahit seryoso pa rin ang mukha niya. Isang umaga habang naghahanda kaming umalis papunta sa opisina ng isa niyang kumpanya, inabutan ko siya ng planner. Nathan, 10:00 ang meeting mo sa board of directors, 12:00 ang lunch meeting mo kasamang investors, at 3:00 naman ang charity foundation meeting mo. Tinanggap niya ang planner bago tumingin sa akin. May nakalimutan ka? Wala naman ah. May isa kang nakalimutan. Ha? Ano naman yun? Hindi mo pa sinasabing guwapo ko ngayong araw. Napabukang bibig ko sa natawa ng malakas. Oh wow! Ikaw na mismong humihingi ng compliment ha? Baka kasi nakalimutan mo. Napailing ako habang natatawa. Oo na, guwapo ka na. Happy ka na. Hindi pa. Bakit? Kasi parang napipilitan ka lang eh. Napahawak ako sa noo ko. Naku, ikaw talaga. Dati akala ko robot ka. Ngayon naman mukhang lumalabas na ang kakulitan mo. Nahahawa ka na yata sa akin eh. Bigla siyang ngumiti bago kami tuluyang sumakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe kami, ay biglang nagring ang phone ko. Nang makita kong si mamang tumatawag ay agad ko yung sinagot. Mama, kamusta kayo? Mabuti naman kami anak. Sagot ni mama sa kabilang linya. Si Kyle, kamusta? Maayos din. Pumasok na siya sa school. Napangiti ako nang marinig ang boses ni mama. Wala naman po bang problema? Bakit po kayo napatawag? May gusto sana akong itanong anak. Ano ho yun? Ikaw bang nagpapadala ng maraming grocery dito? Nagsalubong ang kilay ko sa narinig. Ha? Hindi po. Araw-araw halos may dumarating na bigas, delata, mga gatas at kung ano-ano pang pagkaing masasarap. Sinasabi lang ng mga delivery boy na wag na raw naming alamin kung sinong nagpapadala. Bigla akong napatingin kay Nathan na tahimik lamang na nakaupo sa tabi ko habang nakatingin sa bintana. Mama, mamaya na lang ulit tayo mag-usap ha? O sige anak, mag-iingat ka palagi riyan ha? Pagkababa ko ng tawag, humarap ako kay Nathan. Nathan, ano yun? Ikaw ba yung nagpapadala ng grocery kila mama? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya lang muna ako bago muling ibinalik ang tingin sa bintana. Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman kailangang ipaalam pa. Pero ang dami raw kasi. Tama lang yun para sa kanila. Para hindi na sila mamroblema pa. Tama lang? Nathan, halos 2 buwan na pala silang hindi bumibili ng bigas. Mukhang ilang sakong bigas ang pinadala mo sa bahay. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi mo naman kailangang gawin yun. Nasa ilalim pa rin sila ng responsibilidad ko. Anong ibig mo sabihin? Habang nandito ka sa akin, ayokong nag-aalala ka kung may kakainin ba ang pamilya mo. Kaya wag mo nang isipin pa yun. At isa pa, hindi ko talaga pinaalam sa'yo. Hindi ko ugaling tumulong para ipaalam at ipagsigawan. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi naman niya obligasyon ng pamilya ko. Hindi naman siyang gumawa ng problema namin. Pero ginagawa niyang lahat para gumaan ang buhay ng mga taong mahal ko. Salamat Nathan. Napakalaking tulong ng ginawa mo sa pamilya ko. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Meron, at malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Tingin mo ba mababawasan ang yaman ko dahil sa ilang sako ng bigas? Natawa ko kahit naiiyak na ako. Hindi naman, pero ang yabang mo ah. Pero salamat pa rin talaga sa'yo. Kinindatan niya lang ako bago itinuon ang tingin sa bintana. Habang pinagmamasan ko siya, hindi ko maiwasang isipin kung gaano akong nagkamali sa unang impresyon ko sa kanya. Akala ko noon isa siyang lalaking walang puso, pero matulungin pala. At may malasakit sa kapwa. Lumipas pang mga araw.
Isang gabi naman abala akong nag-aayos ng mga dokumento sa maliit na opisina nang pumasok si Aling Rosa, ang matagal ng housekeeper ni Nathan. Jenna, pwede ba kitang makausap sandali? Opo. Umupo siya sa tapat ko habang hawak ang isang tasa ng tsaa. Napapansin kong masaya na ulit si Sir Nathan simula nang dumating ka. Baka po nahawa lang sa kadaldalan ko. Mahina siyang natawa. Alam mo ba kung bakit hindi na siya nag-asawa? Hindi po wala naman siyang nababanggit sa akin. Napabuntong hininga siya bago nagsimulang magkwento. 10 taon nang nakalipas nakatakda na sana siyang ikasal. Mahal na mahal niyang babaeng yun. Halos lahat ng nakakakilala sa kanila ay sigurado nang sila nang magkakatuluyan. Ano pong nangyari? Ilang araw bago ang kasal, nalaman ni Sir Nathan na hindi siya maaaring magkaanak. At nang nalaman yun ng nobya niya, iniwan siya. Pakiramdam ko'y may kung anong kumurot sa puso ko. Iniwan siya? Oo. Bakit naman ho? Gusto kasi ng babaeng na magkaroon ng sariling anak, kaya't pinili nitong tapusin ang relasyon nila. Hindi ako agad nakapagsalita. Napatingin ako sa pintuan ng opisina habang iniisip ang lalaking araw-araw kong nakakasama. Kaya pala hindi siya kailanman nagkwento tungkol sa pag-ibig. Kaya pala't puro trabaho ang inaatupag niya. Kaya pala tila may lungkot sa likod ng seryoso niyang mga mata. Muling nagsalita si Aling Rosa. Simula nun, hindi na siya muling nagmahal. Ibinuhos na lang niya ang lahat ng oras niya sa negosyo at sa pagtulong sa ibang tao. Kaya nga masaya kami dahil nakakangiti at tawa na ulit siya ngayon. At dahil yun sa'yo. Matagal akong natahimik matapos marinig ang lahat ng yon. Nang gabing yon, nadatnan ko si Nathan na mag-isang nakaupo sa veranda habang tahimik na umiinom ng kape. Lumapit ako't umupo sa tabi niya. Bakit gising ka pa? Katatapos lang ng trabaho ko. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Napatingin ako sa langit. Wala lang, hindi pa ako inaantok Natahimik kaming pareho ng ilang sandali bago ako nagsalita. Nathan. Masaya ka ba ngayon? Napatingin siya sa akin. Bakit mo na itanong? Curious lang naman ako. Hindi ko alam. Paano mo namang hindi malalaman kung masaya ka o hindi? Sanay na kasi akong mabuhay ng ganito. Alam mo, kung ako sa ex mo, hindi kita iiwan. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Aling Rosa. Napailing siya habang napapangiti. Madaldal talaga yun. Totoo naman ang sinabi ko Timang ang babaeng iniwan ka. Kung mahal ka talaga niya, hindi ka niya iiwan kasi pwede naman kayong mag-ampon. Tapos na yun. Okay na ako ngayon. Marahan kong tinapik ang balikat niya. Alam mo, hindi lahat ng babae pare-pareho. Hindi lahat ng babae katulad ng ex mo. Ayoko nang isipin pa yon. Naka-move on na ako. Kasi kung talagang naka-move on ka na, hindi ka magiging allergic sa love life. Napatawa siya ng mahina. Hindi naman ako allergic. Siguro, hindi pa lang muna ako readyng magmahal ulit. Sa edad kong 35 years old, marami pa naman siguro akong makikilalang babae. At makakapili pa ako ng matino at yung mahal talaga ako. Yung tanggap ako kung ano man ang kulang sa akin. Habang pinagmamastan ko siyang nakangiti ay hindi ko na malayang ako na pala mismo ang unti-unting nahuhulog sa lalaking nasa tabi ko. Hindi ko man yun gustong aminin sa sarili ko. Ramdam kong bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang hinahangaan at mas lalo kong nakikitang napakabuti ng puso niya. At sa pagkakataong yon, wala na rin akong pakialam kung nasan ang papa ko. Dahil ang mahalaga sa akin ay ligtas, maayos at hindi na nagugutom sila mama at Kylie. At ang lahat ng yon ay nangyari dahil sa isang lalaking minsan kong inakalang dapat kong katakutan. Nathan's point of view. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang tahimik kong buhay. Ang alam ko lamang ay simula nang dumating si Jenna sa mansyon. Unti-unting nabawasan ng katahimikang matagal kong nakasanayan. Nung una inakala kong hindi kami magkakasundo. Dahil sa unang araw pa lamang napansin ko ng napakadaldal niya.
Halos bawat minuto may kinikwento siya. May tanong, may biro. O kaya may kung anong komentong nakakapagpailing sa akin. Bilang isang taong sanay sa katahimikan, inisip kong hindi ko matatagalan ng ganong klaseng personalidad. Ngunit nagkamali ako. Habang tumatagal napansin kong kapag tahimik ang mansyon, ako na mismong naghahanap sa boses niya. Kapag hindi ko siya naririnig na nakikipagkwentuhan sa mga kasambahay, o kaya walang naririnig na mahina niyang pagtawa habang inaayos ang schedule ko, pakiramdam ko may kulang na sa buong bahay. Nakakatawa dahil dati, gusto kong walang maingay sa paligid ko. Ngunit ngayon, tila nasanay na akong marinig ang walang tigil niyang pagkukwento. Hindi ko rin malilimutan ang unang araw na ipinakita sa akin ng mga tauhan ko ang buong background niya, bago ko siya kunin bilang personal assistant. Binasa ko ng maigi ang report tungkol sa pamilya niya. 22 taong gulang, cashier sa maliit na grocery. Mahina ang katawan ng ina, nag-aaral pang nakababatang kapatid. At ang ama na nalulong sa iligal na pagsusugal. Habang binabasa kong bawat detalye ay lalo akong napapailing. Hindi dahil naaawa lamang ako kung hindi dahil naiinis ako sa ama niya. Papaanong nagagawa ng isang ama na hayaang maghirap ang sarili niyang pamilya habang inuubos niya ang pera sa sugal? Papaanong nagagawa niyang isugal maging ang pangalan ng sarili niyang anak? Marami na akong nakilalang sugarol sa buong buhay ko dahil kasino ang negosyo ko. Ngunit mahigpit kong ipinagbabawal ang iligal na pagsusugal at ang pagpapautang ng walang limitasyon. Kaya nang malaman kong sa isang iligal na sugalan nangyari ang lahat, at akong naging huling nagpautang sa ama niya sa pamamagitan ng isang financier na konektado sa negosyo namin, agad kong pinahinto ang lahat ng transaksyon nito. Hindi ko kayang tiisin ang isang anak na walang kasalanan ngunit siyang nagdurusa. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinabayaan. Nung una trabaho lamang ang tingin ko sa kanya. Isang kasunduan at 3 buwan ang kapalit ng utang ng ama niya. Ngunit habang tumatagal, ay parang iba nang nararamdaman ko. Hindi ko lang yun inaamin sa sarili ko. Isang hapon habang pauwi kami mula sa meeting, ay hindi siya tumigil sa pagkukwento. Nathan, alam mo ba nung bata ako gusto ko maging singer? Napatingin ako sa kanya. Talaga? Oo, kaso sabi ng kapitbahay namin, wag na raw akong mangarap. Bakit naman? Kasi nung kumanta ako, nagsitahulan lahat ng aso. Hindi ko napigilang matawa. O tapos? Sabi ko sa kanila, hindi naman akong sintonado. Baka fans ko lang talaga yung mga aso kaya tumahol. Napailing ako habang natatawa. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan eh. Ayos lang, at least napapasaya kita. Tingnan mo nga ngayon natatawa ka. Ingay mo talaga. Habang pinagmamasan ko siyang tumatawa, hindi ko namamalayang nakangiti na rin pala ako. Hindi ko maalalang huling beses akong matawa ng ganito. Hindi ko rin maalalang may taong nagpasaya sa bahay na ito. Pagkatapos akong iwan ng babaeng pakakasalan ko sana. Marahil ay tama si Aling Rosa. Masyado akong matagal nang namuhay ng mag-isa. Kinagabihan, katatapos lamang naming maghapunan nang bigla siyang lumapit sa akin habang nagliligpit ang mga kasambahay. Nathan! O bakit? May request sana ako sa iyo eh. Anya sabay kagatlabi. At ano naman yon? Bukas kasi birthday ko na. Happy birthday in advance. Salamat ah. Anong request mo? Napakamot siya sa ulo. Kahit maliit na cake lang, masaya na ako. Cake lang? Oo, ayos na yun sa akin. Iba pa rin kasi talaga kapag may cake ka sa birthday eh. Mas dama ko na birthday ko, kahit wala nang handa basta may cake. Wala ka na bang ibang gusto? Wala na. Sanay naman ako sa simpleng birthday lang eh. Ang mahalaga wala akong sakit at maayos ang kalagayan ni mama at ng kapatid ko. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan. Hindi niya alam na bago pa man siya magsalita, matagal ko nang inihanda ang sorpresa para sa kanya. Alam kong birthday niya kinabukasan dahil nga sa documents na binasa ko tungkol sa pagkatao niya. Kinabukasan mas maaga pa akong nagising kesa sa kanya. Abala na ang buong mansyon sa paghahanda ng pagkain. May lechon, iba't ibang putahe, cake, prutas, at mga paborito niyang dessert. Dumating na rin ang mama at kapatid niyang si Kylie na lihim kong ipinakuha kagabi
upang makasama niya sa espesyal na araw na yon. Eksaktong 8:00 nang bumaba siya mula sa ikalawang palapag habang inaantok pa. Ngunit pagdating niya sa dining hall, bigla siyang natigilan. Nanlalaki ang mga mata niya. Ano to? Napatingin siya sa napakahabang mesa. Nathan! Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang isang boses. Happy birthday, anak! Mabilis siyang napalingon. Mama! Halos patakbo siyang lumapit at niyakap ang kanyang ina. Mama! Kylie! Ate! Masayang sigaw ni Kylie habang mahigpit din siyang niyayakap. Biglang bumuhos sa mga luha ni Jenna. Hindi ko inaasahang pupunta kayo rito. Napangiti labang ako habang pinagmamasdan silang tatlo. Ilang sandali pa, bigla siyang tumingin sa akin. Ikaw ang may gawa nito? Happy birthday. Sabi ko sabay ngiti ng tipid. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay mabilis siyang lumapit sa akin. At bago ko pa maintindihan ang nangyayari, mahigpit niya na akong niyakap. Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo ko. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang napakalakas na tibok ng puso ko. Parang gusto nitong lumabas sa dibdib ko. Unti-unti kong tinaas ang mga kamay ko at marahan ko rin siyang niyakap pabalik. Salamat! Umiiyak niyang bulong. Walang anuman. Nauutal kong sabi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Basta ang alam ko lamang ay gusto kong manatili siya sa mga bisig ko. Kahit ilang segundo pa. Buong araw kaming nagsalo-salo. Halos hindi mawala ang ngiti sa mukha ni Jenna habang nakikipagkwentuhan sa mama at kapatid niya. Ilang beses ko rin siyang nakitang nagpupunas ng luha habang tumatawa. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, naging tahanan ulit ang mansyon na ito. Pagsapit ng gabi ay oras na ring umuwi na ang mama niya at kapatid niya. Matapos silang ihatid ng mga tauhan ko, ay naiwan kaming dalawa sa hardin. May inilabas akong maliit na velvet box mula sa bulsa ng Amerikana ko. Jenna, napalingon siya. Hindi pa tapos ang birthday mo. Inabot ko ang kahon. Ano to? Buksan mo. Dahan-dahan niya yung binuksan. Pagkabukas pa lamang ay agad siyang napasinghap. Nathan! Isang napakagandang kwintas na yari sa purong ginto ang nasa loob nito. At sa gitna, isang heart pendant na may makinang na diamante. Napakaganda naman ito! Bulalas niya. Napatingin siya sa akin. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Bakit? Sobrang mahal nito. Halata na gawa ito sa ginto at mukhang diamante pang bato. Baka ilang daang libong presyo nito. Birthday gift ko yan sa'yo kaya dapat lang tanggapin mo. Hindi, nakakahiya. Jenna, huwag ka na makulit. Kapag tumanggi ka, masasaktan ako at magtatampo. Napabuntong hininga siya habang napapangiti. Ay naku, nahihiya na talaga ako sa'yo. Pero sige na nga, choosy pa ba ako? Marahan kong kinuha ang kwintas at ako na mismo ang nagsuot nito sa leeg niya. Bagay na bagay yun sa kanya. Mas lalo pa siyang gumanda. Napaluha siya habang hinahawakan ng pendant. Salamat, Nathan. Napakaganda ng regalo mong ito. Walang anuman. Tinitigan niya ako ng ilang segundo at nagulat na lang ako nang muli na naman niya akong niyakap. At sa pagkakataong yun, tuluyan ko nang inamin sa sarili ko ang matagal ko nang itinatanggi. Mahal ko na si Jenna. Gumanti ako ng yakap sa kanya at isiniksik kong ulo ko sa kanyang balikat. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Jenna's Point of View. Hindi ko na malayang 2 linggo na lamang ang natitira bago matapos ang 3 buwang kasunduan namin ni Nathan. Pakiramdam ko'y napakabilis lumipas ng panahon dahil sa dami ng mga nangyari. Kung nung una ay araw-araw akong nagbibilang ng natitirang araw bago ako makaalis sa mansyon, ngayon kabaliktaran ang nararamdaman ko. Habang papalapit ang huling araw ng pananatili ko ron, mas lalo namang bumibigat ang puso ko.
Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, may iiwanan akong napakahalagang bahagi ng buhay ko kapag dumating na ang araw na yon. Habang nasa biyahe kami isang umagay bigla akong napatingin kay Nathan na tahimik lamang na nagbabasa ng ilang dokumento sa likod ng sasakyan. Nathan. Pwede ba akong dumaan muna sa bahay namin? Gusto ko lang sana silang makasama kahit sandali. Agad niyang ibinaba ang hawak niyang papeles at tumingin sa akin. Siyempre naman. Talaga? Oo. Pagkatapos niyan, saka tayo pupunta sa opisina. Napangiti ako. Salamat. Wala na siyang ibang sinabi pa't ibinalik na lamang ang tingin sa dokumentong hawak niya. Hindi ko naman alam na may kakaiba na pala siyang inihanda para sa akin. Ilang minuto ang lumipas bago kami makarating sa lugar namin. Ngunit bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, napakunot na agad ang noo ko. Napatingin ako sa bintana. Sandali lang. Mas lalo akong nagtaka habang papalapit kami sa bahay. Hindi yata to sa bahay namin papunta. Nathan, mali yata yung dinaanan natin eh. Hindi, papunta to sa bahay nyo. Ngunit nang tuluyang huminto ang sasakyan ay para akong natulala. Napakaganda na ng bahay namin. Ngunit hindi na yon ang lumang bahay na iniwan ko. 2 buwan na ang nakalipas. Bagong pintura, mas matibay na bubong, may malaking bintana at may maliit pang hardin sa harapan. Halos hindi na ako makababa ng sasakyan habang nakatitig lamang sa bahay. Nathan, bahay ba talaga namin to? Malawak siyang ngumiti. Oo. Bakit napakaganda? Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Habang naglalakad ako papunta sa pintuan, parang hindi ko maramdaman ang sarili kong mga paa. Pagbukas pa lamang ng pinto ay lalo akong natigilan. Mama! Nasa loob si Mama at si Kylie. Ngunit hindi lamang sila ang ikinagulat ko. Halos lahat ng gamit sa loob, bago. May napakalaking telebisyon sa sala. Bagong sofa set. Napakagandang center table. Bagong dining table na yari sa kahoy. May refrigerator na doble ang pinto. May microwave, may oven, may automatic washing machine, at kung ano-ano pa. At nang sumilip ako sa mga kwarto, nakita kong may aircon na rin ang bawat isa. Hindi ko napigilang mapaluha. Mama! Lumapit agad siya at niyakap ako. Anak! Napaiyak ako habang nakatingin sa paligid. Mama! Anong nangyari dito? Napangiti siya habang pinupunasan ang mga luha ko. Ito ang sorpresa sa atin ni Nathan. Ha? Ilang linggo ka nang wala rito nang dumating ang mga tao niya. Sinabi nilang gusto raw niyang ipaayos ang bahay natin. Hindi ako makapagsalita. Hindi lang yun. Hinila niya ako papunta sa kusina. Tingnan mo oh. Halos lahat ng kagamitan, bago rin. May mga bagong plato, kaldero, rice cooker, electric kettle at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko'y gusto ko na lamang maiyak ng tuluyan. Lumapit si Kylie habang nakangiti. Ate, ang saya na rito. Hindi na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Napayakap ako sa kanya. Ilang sandali pa'y napansin kong nakatayo sa may pintuan si Nathan. Tahimik lamang siyang nakatingin sa amin. Lumapit si Mama sa kanya at agad niyang hinawakan ang 2 kamay nito. Sir Nathan, hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa ninyo. Ngumiti lamang siya. Wala po yun. Hindi, napakalaki ng naitulong niyo sa pamilya namin. Sobra kaming nagpapasalamat sa inyo. Napansin kong namumuo na rin ang mga luha sa mata ni Mama. Anak, sabihin mo kay Nathan na sobra tayong nagpapasalamat sa ginawa niya. Hindi ko alam kung paano natin siyang mababayaran. Napatingin ako kay Nathan. Narinig mo naman si Mama. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Mahina siyang natawa. Hindi ko kailangan ng kapalit. Pero masaya na akong maayos na kayo at maayos na ang tirahan ninyo. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Sa isip ko, bakit napakabuti ng lalaking ito.
Habang nagkikwentuhan kami, bigla naming narinig ang mahinang katok sa pintuan. Lumingon kaming lahat. Pagkabukas ni Kylie ng pinto, ay sabay-sabay kaming natigilan. Nakatayo roon ang papa ko. Payat na payat siya. Mahaba ng balbas. Marumi ang damit. Halatang ilang araw nang hindi maayos ang buhay niya. Papa! Hindi siya agad nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit. At sa hindi ko inaasahan ay bigla siyang lumuhod sa harapan naming lahat. Napasinghap si Mama. Anong ginagawa mo? Humagulgol siya. Maria! Paulit-ulit siyang umiiyak. Jenna! Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mama. Anak! Tumingin siya sa akin habang umiiyak. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo si Papa. Nanatili akong tahimik. Wala akong kwentang ama. Patawarin mo ko. Patuloy ang pag-agos ng luha niya. Sinira ko ang buhay ninyo. Papa, naiiyak kong sabi. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pero nagsisisi na ako dyan na. Patawarin mo ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Galit, awa, lungkot. Halo-halo ang lahat ng nararamdaman ko. Maya-maya'y lumapit si Mama at niyakap siya. Tama na, huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga ay nandito ka na't walang nangyaring masama sa'yo. Mahigpit ding yumakap ang papa ko sa kanya habang umiiyak. Pasensya ka na, Jenna. Nadala ako sa bisyo. Hindi ko na kayo inisip. Lumapit din si Kylie at niyakap ang papa namin. Tahimik akong nakatingin sa kanilang tatlo. Hindi ko alam kung handa na ba akong magpatawad. Pero gusto kong maniwalang maaari pa ring magbago ang isang tao. Lumapit si Nathan sa tabi ko. Hayaan mo muna sila. Pumunta muna tayo sa office. Mukhang kailangang mag-usap ng mama at papa mo. Tumango lamang ako bago sumama kay Nathan. Ilang araw matapos ang pangyayaring yon, ay nagkaroon ako ng pag-asang tuluyan ng magbabago ang papa ko. Ngunit isang hapon habang nasa opisina kami ni Nathan, ay biglang tumawag si Mama. Pagkasagot ko pa lamang, narinig ko na agad ang pag-iyak niya. Anak! Mama, anong nangyari? Ang papa mo! Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit po? Nahuli siya ng mga pulis sa isang illegal na pasugalan. Nagsusugal pa rin pala papa mo. At ibinenta niyang ilang gamit dito para lang may pagpangsugal siya. Umiiyak na sabi ni Mama sa kabilang linya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pakiramdam ko'y biglang gumuho ang lahat ng pag-asang ilang araw ko pa lamang binubuo. Hindi pala sapat ang paghingi ng tawad para tuluyang magbago ang isang taong matagal nang inalipin ng bisyo. At sa mga sandaling yon, napagtanto kong may mga taong handang sirain ang sarili nilang buhay ng paulit-ulit. Gaano man karaming pagkakataon ang ibigay sa kanila. Dumating rin ang araw na matagal kong hinihintay noon. Ngunit ngayon ay siya namang kinatatakutan kong dumating. Mabilis na lumipas ang 3 buwan ng pananatili ko sa mansyon ni Nathan. Ang kasunduang nagsimula dahil sa utang ng papa ko ay tuluyan nang natapos. Wala na akong obligasyong manatili ron at malaya na akong bumalik sa dati kong buhay. Ngunit habang inilalagay ko ang mga damit ko sa maliit na maleta, pakiramdam ko, may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Dapat masaya ako dahil tapos na ang lahat. Pero kabaliktaran ang nararamdaman ko. Malungkot kong isinarang maleta bago ko huling nilibot ang tingin ng silid na tinutuluyan ko sa loob ng 3 buwan. Napakaraming alaalang nabuo ron.
Doon ako unang natutong maging komportable sa isang lugar na una kong kinatakutan. Doon din ako natutong ngumiti ng walang iniisip na problema. Dahil lang sa isang lalaking hindi ko inaasahang magiging napakahalaga sa buhay ko. Huminga ako ng malalim bago ko binuhat ang maleta at lumabas ng kwarto. Pagkababa ko sa sala, nadatnan kong naghihintay na si Nathan. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at itim na pantalon. Katulad ng dati ay kalmado lamang ang mukha niya, ngunit hindi ko maiwasang mapansin na tila may lungkot ding nakikita sa mga mata niya. "Handa ka na?" Mahina niyang tanong. Tumango ako habang pilit na ngumingiti. "Oo." "Ako nang magdadala ng mga maleta mo." "Wag na, kaya ko naman. Kokonti lang naman ang mga gamit ko rito." Ngunit hindi na siya nakinig at kinuha ng maleta ko sa kamay ko. Wala kaming imik na naglakad palabas ng mansyon. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Tanging tunog lamang ng mga hakbang namin ang naririnig ko. Hindi ko alam kung bakit napakahirap magsalita sa mga sandaling yon. Pagdating namin sa harap ng sasakyan, ay humarap siya sa akin. "Jenna." Napatingin ako sa kanya. "Salamat." "Dapat akong nagsasabi niyan eh." "Hindi." "Bakit?" "Dahil ginawa mo ulit na bahay ang mansyon na matagal ng tahimik. Nagkaroon ng buhay ang mansyon kong ito simula nang dumating ka." Bigla akong natahimik. Pakiramdam ko'y lalo pang bumigat ang dibdib ko. Mahina akong napabuntong hininga bago ko siya tiningnan ng diretsyo. "Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tinulungan mo ang pamilya ko. Pinagawa mong bahay namin. Tinulungan mo ang mama at kapatid ko. Tinrato mo akong maayos mula umpisa hanggang dulo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano nangyari sa amin." Ngumiti lamang siya ng tipid. "Wala yon." "Hindi, Nathan. Napakalaki ng naitulong mo sa buhay ko. Kaya wag mo sabihing wala lang yon." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. "Maraming salamat, Nathan. Salamat sa lahat-lahat." Narinig kong bahagya siyang huminga ng malalim. Bago niya marahan ding ibinalot ang mga braso niya sa akin. "Mag-iingat ka palagi." "Ikaw rin." Pagkakalas ko ng yakap, ay mabilis akong tumaliko dahil ayokong makita niyang namumuo na ang mga luha ko. Habang papalayo ang sasakyan mula sa mansyon, paulit-ulit kong nilingon ang malaking bahay na naging tahanan ko sa loob ng 3 buwan. At nang tuluyan na itong mawala sa paningin ko, hindi ko na napigilang mapaluha. Pagdating ko sa bahay ay agad akong sinalubong nila Mama at Kylie. "Anak!" Mahigpit nila akong niyakap. "Kamusta ka?" "Okay lang po." Napansin agad ni Mama ang pamumula ng mga mata ko. "Umiyak ka ba?" Napailing ako. "Hindi po. Napuwing lang ako kanina." Hindi niya na yun pinilit pang alamin. Habang nagkakape kami na itanong ko ang bagay na matagal ko nang gustong malaman. "Mama, kamusta si Papa?" Napabuntong hininga siya. Dinadalaw namin siya paminsan-minsan." "Hindi pa rin ba siya nakakalabas?" "Hindi pa." "Sa totoo lang anak mas mabuti na ring naroroon muna siya. Baka sakaling dun siya matauhan at tuluyan ng magbago. Kahit papano wala na muna siyang magagawang panibagong problema." Tumango na lamang ako. Marahil tama nga si Mama. Minsan kailangan talagang maranasan ng isang tao ang bunga ng sarili niyang pagkakamali bago siya matutong magbago. Makalipas ang 2 linggo ay nagsimula akong maghanap ng bagong trabaho. Ayokong umasang habang buhay sa perang naipon ko kaya't agad akong nag-apply sa iba't ibang establishmento. Mabuti na lamang at natanggap ako bilang receptionist at cashier sa isang kilalang restaurant. Masaya akong nagtatrabaho ron kahit minsan hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na kasama ko si Nathan. Isang tanghali habang abala ko sa pagsalubong sa mga customers, ay biglang bumukas ang pintuan ng restaurant. Hindi ko na sana papansinin yon, ngunit agad akong natigilan nang makita ko kung sinong pumasok. Walang iba kung hindi si Nathan. Nakatayo siya sa may entrada habang nakatingin sa akin.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko napigilang mapangiti at lumapit agad ako sa kanya. Nathan, anong ginagawa mo rito? Kakain, syempre. Napatawa ako. Dito pa talaga? Masarap daw ang pagkain dito eh. Totoo naman yun. Napailing siya habang bahagyang nakangiti. Ako bang magsisilbi sa'yo? Kung pwede, gusto ko ikaw sana. Alright, sir. Magiliw kong sabi. Buong oras na naroroon siya, hindi ko napigilang mapangiti. Ako mismong kumuha ng order niya, nagdala ng pagkain, at paulit-ulit na tinatanong kung may kailangan pa siya. Pagkatapos niyang kumain ay nagbayad na siya at tahimik na umalis. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko. Gumaan ang buong araw ko dahil lamang sa pagdating niya. Pagsapit ng alas 9 ng gabi natapos din ang duty ko. Paglabas ko ng restaurant, agad kong nakitang isang pamilyar na itim na sasakyan. Nakasandal si Nathan sa gilid nito habang tila matagal nang naghihintay. Napangiti ako. Hindi ka pa pala umuuwi? Hinihintay kita. Bakit naman? Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretsyo sa akin. May gusto akong sabihin sa iyo eh. Isang bagay na matagal ko nang hindi maamin sa sarili ko. Pero wala eh. Talagang ang hirap pigilan. Naghumирintado ang puso ko sa sinabi niya. Ngunit sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Simula nang umalis ka sa mansyon, napakatahimik ulit ng bahay. Akala ko masasanay ulit ako pero hindi pala. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng bag ko. Jenna, namimiss kita. Walang araw na hindi kita namimiss simula nang umalis ka. Pakiramdam ko'y tumigil ang paghinga ko. Araw-araw kitang hinahanap. Kapag gigising ako sa umaga, inaasahan kong maririnig ko ang boses mo. Kapag kakain ako, parang may kulang sa mesa. Kapag umuwi ako ng mansyon, wala nang maingay na taong nangungulit sa akin. Noon gusto ko ng katahimikan. Pero ngayon naiintindihan kong ikaw palang naging dahilan kung bakit masaya na ulit ang buhay ko. Hindi ko na napigilan pang mapaluha. Marahan siyang lumapit sa akin. Matagal ko nang gustong sabihin to. Mahal kita, Jenna. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na kayang pigilan pang nararamdaman ko. Mas lumapit ako sa kanya habang umiiyak. Ako rin. Mahal rin kita, Nathan. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip ay marahan niya akong niyakap. Mahigpit ko rin siyang niyakap pabalik habang umiiyak ng sobrang saya. Sa wakas ay pareho na naming inamin ang damdaming matagal naming itinago. Ang kasunduang nagsimula dahil sa utang, nauwi sa isang pag-ibig na walang sino man sa aming dalawang inaasahang mabubuo. Napakabilis lumipas ng panahon. Pakiramdam ko kailan lamang nang unang dumating ako sa mansyon ni Nathan bilang kabayaran sa utang ng papa ko. Ngunit ngayon, 1 taon na palang nakalipas. Napakaraming nangyari sa loob ng panahong yon at masasabi kong tuluyan ang nagbago ang buhay naming pamilya. Kung dati ay halos hindi namin alam kung saan kukuha ng pambili ng bigas kinabukasan, ngayon unti-unti na naming naaabot ang mga pangarap na noon ay hanggang panaginip lamang. Isa sa pinakamalaking pangarap kong magkaroon ng sarili naming negosyo. Ilang buwan matapos akong umalis sa mansyon, tinulungan ako ni Nathan na maipatayo ang isang malaking karinderya. Gusto niya kasi akong bigyan ng pera pero ayoko. Ayoko kasing basta lang humingi sa kanya. Kaya naman nagpatulong ako sa kanya sa pagbuo ng gusto kong maliit na negosyo, which is yung karinderya. Sa tulong ng mama ko, unti-unting nakilala ang karinderya namin. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, gising na kami upang maghanda ng mga lulutuin. Akong namimili ng mga sangkap habang si mama naman ang namamahala sa kusina. Naging malaking tulong rin si Kylie dahil siyang nag-aasikaso ng mga deliveries at online orders kapag wala siyang klase. Hindi naging madali ang mga unang buwan. May mga araw na kokonti lang ang kumakain at may mga pagkakataong ding halos malugi kami dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit hindi kami sumuko. Patuloy kaming nagsikap hanggang sa dumating ang araw na nagsimula nang dumami ang aming mga suki. Lumipas sa mga buwan at hindi na namin namalayang
Halos puno araw-araw ang karinderya. Maraming empleyado mula sa mga malapit na opisina ang doon na kumakain. Maging ang mga motorista at mga estudyante regular na ring dumaraan upang tikman ang mga lutong bahay naming pagkain. Isang tanghali habang abala ko sa cashier ay lumapit sa akin ang isa sa mga regular naming customer. Miss Jenna, grabeng sarap talaga ng mga putahe nyo. Walang tapon kahit anong ulam. Tinalo pang ulam sa mga restaurant. Wika ng isang ginang. Napangiti ako. Salamat po, mama ko po talagang nagluluto niyan eh. Assistant cook lang po ako. Huwag kayong magsasara ha, dito na kami sanay kumain eh. Natatawa akong napakamot sa ulo. Hindi po, hanggat kaya namin magluluto kami araw-araw. Pagkaalis ng customer, napansin kong may isang pamilyar na lalaki ang nakasandal sa pintuan. Habang nakangiting pinagmamasdan ako. Walang iba kung hindi si Nathan. Kanina ka pa dyan? Medyo lang. Ba't hindi ka pumapasok? Gusto ko lang pagmasdan ng successful na businesswoman. Napailing ako habang natatawa. Wag mo nga akong asarin. Para ka naman timang eh. Hindi kita inaasar. Totoo naman ah. Negosyo ito at maraming kumakain sa inyo kasi masarap kayong magluto. Lumapit siya sa akin at pinagmasdan ng paligid. Ang dami na talagang customer, ano? Napabuntong hininga ko habang nakangiti. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang lahat ng ito. Hindi, kayo ng mama mong napagod para dito. Nagbigay lang ako ng maliit na tulong. Maliit na tulong? Ang laki nga ng tulong na ibinigay mo. Pero ikaw pa rin ang dahilan kung bakit naging successful ang negosyo. Hindi ko na napigilang ngumiti. Salamat talaga. Habang pinagmamasdan ko siya ay lalo kong napagtanto kung gaano kalaking ipinagbago niya. Unti-unti na rin niyang binago ang sarili niyang negosyo. Marami na siyang ipinasarang mga pasugala na dati niyang pinamamahalaan. Hindi dahil nalugi ang mga yon, kundi dahil ayaw niya nang may masira pang pamilya dahil sa sugal. Ang ilan sa mga dating casino establishment niya, ginawa niya mga restaurant. Siya mismo ang bumubuo ng karamihan sa mga recipe dahil matagal ko nang nalaman na mahilig rin pala siyang magluto. Hindi ko nga inakalang ang seryoso at tahimik na lalaking nakilala ko noon ay napakahusay rin palang magluto. Madalas ko nga siyang biruin. Nathan, kapag nalugi ang negosyo mo, pwede ka nang maging chef. At ikaw ang magiging taga-tikim. Aba, syempre, dapat lang na ako, no? Dahil kapag may ibang babae kang pinatikim, puputulin ko talaga ang kaligayahan mo. Pagbabanta ko. Humagalpak naman siya ng tawa. Huwag ka mag-alala, ikaw lang naman ang mahal ko. Kaya walang ibang magiging taga-tikim ng luto ko. Anya bago ako niyakap. Makalipas ang ilang buwan ay inaya niya akong mag-dinner sa isang beach resort. Akala ko nung una, simpleng date lamang yun. Dahil madalas naman kaming lumabas kapag pareho kaming walang trabaho. Pagdating namin sa tabing dagat, ay agad kong napansin ang napakagandang dekorasyon. May mga kandila sa buhanginan, maliit na ilaw na nakasabit sa mga puno ng nyog, at mga puting bulaklak na nakapalibot sa isang maliit na gazebo. Nathan, napatingin ako sa kanya. May event ba rito? Ngumiti lamang siya. Meron. Ha? At anong event naman yun? Event natin. Hindi ko pa man lubos na maintindihan ng ibig niyang sabihin, ay bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Nanlaking mga mata ko. Nathan! May inilabas siyang maliit na velvet box. Pagkabukas nito, ay isang napakagandang singsing ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Malawak siyang ngumiti habang nakatingin sa akin. Jenna, mula nang dumating ka sa buhay ko, muli akong natutong ngumiti, tumawa at mangarap. Ikaw ang naging dahilan kung bakit naging tahanan ulit ang bahay ko. At ikaw rin ang nagturo sa akin na hindi hadlang ang mga sugat ng nakaraan para muling magmahal. Kaya gusto kong itanong sa iyo ang pinakamatagal ko nang gustong itanong. Napanganga na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Jenna, will you marry me? Hindi ko na napigilan ang pagluha. Paulit-ulit akong tumango habang umiiyak.
Oo, oo naman. Yes, yes na yes. Natawa na lamang siya at agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ko bago siya tumayo at mahigpit akong niyakap. Pakiramdam ko'y wala na akong mahihiling pa. Makalipas ang ilang buwan ay naganap ang pinakahihintay naming araw. Napagdesisyonan naming gawin ang kasal sa tabing dagat. Simple lamang ang lahat. Iilang tao lamang ang inimbitahan namin. Nandun si Mama, si Kylie, ang ilan naming mga malalapit na kaibigan at ang mga taong naging bahagi ng pinakamahalagang yugto ng buhay namin. Habang naglalakad ako sa buhanginan suot ang simpleng puting wedding gown, ay nakita kong nakangiti si Nathan sa dulo ng aisle. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Mula sa utang ng papa ko, sa 3 buwang kasunduan, hanggang sa araw na pareho naming inaming mahal namin ang isa't isa. Nang matapos ang seremonya, ay marahan niyang hinawakan ang 2 kong kamay. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Napangiti ako habang pinipigilan ng pagluha. Ako ang dapat magpasalamat. Mahal na mahal kita, Jenna. Mahal na mahal din kita, Nathan. Marahan niya akong hinalikan sa noo bago kami sabay na humarap sa dagat habang pinanonood ang unti-unting paglubog ng araw. At sa mga sandaling yun, tuluyan kong naunawaan na may mga pag-ibig na nagsisimula sa pinaka hindi inaasahang paraan. Ang kasunduang nabuo dahil sa utang, nauwi sa isang pagsasamang habang buhay. At ang lalaking minsan kong kinatakutan, ang siya palang magiging pinakamagandang desisyong ipinagkaloob sa akin ng buhay. Wakas!